Dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At kung nandito yung mga young people na kasama sa camp, this is a passage that is familiar to you. At sapagkat ito yung ating pinag-aralan sa camp kahapon. And I saw it fit upang ito ay hindi lamang marinig ng mga kabataan, kung hindi ito'y hindi lamang mensahe para sa kabataan, kundi mensahe para sa buong iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Well, tayo ho ay naniniwala sa katotohanan na ang Diyos ay humihirang or pumipili. We believe in the election of God unto salvation, na mula sa mga taong mga makasalanan, ang Diyos mula nung una pa ay pumili na ng mga partikular na individual na kanyang ililigtas. But we also believe the means na ginagamit ng Diyos upang iligtas ang mga hinirang niya, na kung saan kailangan nilang marinig ang ebanghelyo. Therefore, God uses the means of proclaiming the gospel. Kaya hindi tayo tumitigil pa rin na ibahagi ang ebanghelyo ng Panginoon, ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo sa iba. And also, we believe the truth of the perseverance of the saints, na ang mga mananampalataya na tiniligtas ng Diyos, pinanganak na muli ng Panginoon, ay magpe-persevere or ibig sabihin magpapatuloy sa pananampalataya. Isa sa mga katangian ng totoong pananampalataya, ito ay nagpapatuloy. And also, we believe na ang Diyos din naman ay gumagamit ng kaparaanan upang sustentuhan ang pananampalataya ng mga Kristiyano, upang i-preserve ang mga mananampalataya. At ito ay walang iba kundi sa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya. At sa biyaya ng Panginoon, siya ay nagbigay sa atin ng mga tinatawag na means of grace. Ang mga theologians of old, ang mga Puritans, tinatawag nila itong means of grace or kaparaanan ng biyaya ng Diyos upang dumaloy, upang matanggap natin ang mga biyaya ng Panginoon. At ito ang magbibigay sa atin ng lakas na upang tayo magpatuloy sa pananampalataya sa Diyos. At para ho ating bigyang pansin, hindi lahat ng mga means of grace, but particularly ang apat na pangunahin na kaparaanan ng biyaya na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya, particularly sa buong iglesia, ay atin hong pupuntahan at pag-aaralan ang passage na ating binasa, ang Acts chapter 2. At ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. God in His wisdom and love has given us the ordinary means of grace to sustain us and keep us walking in His will. Ang Diyos sa kanyang habag o sa kanyang karunungan at kapagmamahal ay binigay sa atin ang mga ordinaryong kaparaan ng biyaya upang sustentuhan tayo at tayo'y manatiling lumakad sa kanyang kalooban. So tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po o Diyos na as we have mentioned, ang katotohanan na kami, Panginoon, ang mga mananampalataya ay hinirang mo na bago pa itatagan sa libutan. At salamat na ikaw rin ang gumamit ng kaparaanan upang ang ebanghelyo o Diyos ay makarating sa amin. At kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong biyaya na tumawag sa amin ay nanampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. At salamat din, O Diyos, sa katotohanan na ikaw ang nag-iingat sa iyong mga mananampalataya. At sabi ng iyong salita, walang makakaagaw sa amin sa iyong mga kamay. At salamat na ikaw, O Diyos, at sa pamamagitan ng iyong biyaya ay pinepreserba mo ang iyong mga mananampalataya at binigyan mo rin kami ng mga kaparaanan upang ang iyong biyaya na kailangan namin upang magpatuloy sa pananampalataya ay makamtan namin. Nawa, O Diyos, bigyan mo kami ng kaseryosohan at sipag sa mga bagay na ito. Lalo na, O Diyos, ang mga ama ng tahanan ay masumpungan mo, Panginoon, na nagsusumipag, O Diyos, na pangunahan ang aming mga asawa at mga anak na magawa ang mga bagay na ito at patuloy na maglingkod sa iyong dakilang pangalan. Ama, ikaw lamang ang maluwalhati, ikaw lamang ang maitaas. Tulungan, samahan, ingatan mo po kami ngayon at Lord, sa biyaya mo at iyong habag, ikaw po ang magligtas. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, ang ating binasang passage ay mula sa Acts chapter 2 na kung saan masusumpungan natin ang pagsisimula ng New Testament Church, ang iglesia.
ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan ginamit ng Panginoon si Apostol Pedro para ipangaral ang dakilang ebanghelyo ni Kristo, at ating mababasa na kung saan may 3,000 tao ang iniligtas ng Panginoon. At isang napakagandang tanawin sa mga mananampalataya na makikita natin pag binasa natin ang Acts chapter 1, chapter 2, na kung saan nahandoon ang pagkakaisa, ang pagmamahalan ng mga mananampalataya. So much so na dun sa dahil sa pangangailangan ay binenta ng iba ang kanilang mga ari-arian para maipamigay dun sa mga may mga pangangailangan. If you remember, that was the time of Pentecost. At ang time ng Pentecost ay, tuwing time ng Pentecost, ang mga Hudyo from different countries, from different regions, ay umuwi sa Israel, particularly pumupunta sa Jerusalem. So may malaking influx ng mga tao. Kumbaga parang piyesta na punong-puno ang bayan ng mula sa mga ibang, mga Hudyo rin naman, pero mula sa ibang mga lugar. At anong ginawa ng Diyos? Nangaral si Pedro at may 3,000 ang naligtas. Guess what? Ano nangyari? Hindi nag-uwian yung mga yon. Nagstay sila. Bakit? Dahil nahandoon ang pangangaral ng salita ng Diyos, nahandoon ang pagtuturo patungkol kay Kristo. So ano nangyari? Para bang isipin nyo lang ganito, nagstay kayo dito sa church, hindi kayo nag-uwian. Anong mangyayari? Mauubos yung... baka kailangan mayroong magbenta ng ilang mga bagay dito para mapakain lahat. Nakuha nyo yung picture and multiply this by the thousands. Yun ang sitwasyon. Pero sa kabila ng iyon ay nagbenta ng kanilang mga ari-arian ng ilang mga mananampalataya upang mayroong pangtulong at ang lahat ay maiprovide sa kanilang mga pangangailangan. So it was a great time ng spread ng gospel. And if you will read the book of Acts in the first early parts, ay patuloy nagdadagdag ang Diyos sa iglesia. By the thousands ang naliligtas. Pero sa kabila na napakagandang mga pagyayari, ay mayroon din namang mga pangit na pangyayari. Even inside the church ay nagkakaroon ng problema. As early as Acts chapter 6, ay meron ng diskriminasyon. Yung mga Grecian Jews ay naneneglect yung kanilang mga widows. Napaprioritize yung mga widows na taga doon. Kumbaga, teritoryo namin to kayo yung dayo So even inside the church ay merong problema. Kaya nga, nag-elect sila ng first sets ng deacons or viewed as the first sets of deacons para ma-address ang problemang ito. So may problema na sa loob. Pero higit pa doon ay may problema sa labas. Merong persecution. Ang mga apostol ay inaresto, kinulong, pinagbantaan, hinagupit. If you remember sa Acts chapter 7, si Stephen ay na-martyr, siya ay pinatay. So merong matinding persecution. Pagdating sa Acts chapter 8, ang sabi ng salita ng Diyos ay nahandoon ang talagang matinding threat ni Saul. As we know, is sooner will be Apostle Paul. Nevertheless, nahandoon ang matinding persecution sa church. So merong mga problema inside, merong mga problema outside. Pero ano ang kaparaanan o bakit at paano nanatiling nagpatuloy ang iglesia ng Panginoon? Collectively as a church, paano sila nagpatuloy? And then individually as individual believers, paano nagpatuloy sa pananampalataya ang mga Kristiyano sa harapan ng matitinding mga pagsubok, lalo na sa harapan ng pag-uusig dahil sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. And I would like to submit to you this morning na ang pangunahing ginamit ng Diyos ay ang mga kaparaanan ng biyaya na nabasa natin sa Acts chapter 4, verse number 42. Na kung saan masusumpungan natin doon ang 4 na bagay. Na kung saan dito nagpatuloy at ibinigay ng mga mananampalataya, ikinumit ng mga mananampalataya, or in the very words ng scripture sa ESV, they devoted themselves. I-devote nila ang kanilang sarili sa 4 na bagay na ito. And that is the doctrine of the apostles, the fellowship, the breaking of bread, and in the prayers. And I am convinced na tayo bilang mga mananampalataya, hindi nagbabago ang ating kailangan.
Hindi nagbabago ang means ng grace ng Panginoon. Ito pa rin ang mga bagay na kailangan natin upang magpatuloy tayo sa pananampalataya, anuman ang mga problema at mga hamon na ating kinakaharap bilang iglesia at bilang mga individual na mananampalataya. So God in His love has supplied us or given us means of grace para tayo ay magpatuloy. And I am convinced na itong mga bagay na ito, as we have said kanina, ang kailangan na ginawa ng mga mananampalataya noon at kailangan nating ipagpatuloy na gawin. Pero gusto ko lang i-point out at sa all throughout our message this morning, makikita natin ito at ipo-point out ko ito, na hindi ito, merong bagay na hindi kita sa King James. Sa King James, pag binasa natin yung Acts chapter 2 verse 42, basahin lang ho natin ulit. Ang sabi ay ito, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Pero pag tinignan niyo ho sa Greek, ay ang bawat isa ng apat na yun ay merong definite article. At ito ay na-translate ng maganda ng ESV. Sa ESV, ang translation na ito, and they devoted themselves to the apostles' doctrine or teaching, the fellowship, the breaking of bread, and the prayers or the prayers. Na ito ay pumapatungkol sa something very specific, something very special. So unang tingnan ho natin is the apostles' doctrine. Ang mga katuruan ng mga apostol. If we will describe the early church, mga kapatid, mga kaibigan, is one word na pwedeng ipang-describe dito, is it is apostolic. Ang pangunahing ginamit ng Diyos na tagapagturo sa iglesia ay ang mga apostol. Ang mga apostol ang official revelatory bearers ng ating Panginoong Hesukristo. Sila ang binigyan ng Great Commission and yes, by extension, ang buong church ay gawain ito to make disciples. Pero primarily it was given to them. Ang sabi sa Matthew 28 verse 19, go therefore and make disciples. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. As a verse number 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the world. Amen. So nahandoon ang utos ng Panginoon is to make disciples. Yes, they must need to exercise faith sa gospel. They need to follow the Lord in believers' baptism. At ang buhay Kristiyano ay tuloy-tuloy na teaching them to observe. Nahandoon ang mga pagtuturo. Nahandoon ang mga pagsasaysay ng mga katotohanan ng Panginoon. At hindi lamang ito basta pagsasabi ng mga doktrina, kung hindi meron itong implikasyon sa buhay. Naalala ko ho, may kausap ako minsan isang Kristiyano, meron siyang problema. Sinishare niya sa akin yung problema at syempre bilang manggagawa, isa sa gawain ko yung magpayo at sinusubukan kong magpayo mula sa salita ng Diyos. Nagkokota ko sa kanya, sangayon sa Bible. Sabi ko sa kanya, sa Bible ito ang sabi. At ang sabi niya sa akin, Brother Paul, Bible lang yan eh. Ito naman totoong buhay yung sinasabi ko sa iyo. Gulat ako. Na as if walang aplikasyon ang mga katotohanan ng Diyos sa totoong buhay ng Kristiyano. But the clear thing dito sa sinabi ng Panginoong Hesukristo, teaching them to observe. May mga bagay na dapat tayong gawin, sundin, obserbahan, i-apply sa ating mga buhay. Pero ito ay dapat ituro sa kanila. Ang mga apostol ang binigyan ng Diyos ng kakayahan na mangaral ng salita ng Diyos at binigyan sila ng tanda. Walang iba kundi ang kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. Sa Acts chapter 1 verse 8 ang sabi, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So the apostles were the official revelation bearers, official witnesses ng ating Panginoong Hesukristo. So when Apostle Peter ay nag-preach dun sa kanyang sermon sa Acts chapter 2 at kung saan marami ang naligtas, sila ay nanatili, as we have said kanina, sa Jerusalem dahil nahandun ang mga apostol at nahandun ang pagtuturo ng patungkol kay Kristo, ang pagtuturo ng salita ng Diyos.
Gaano ito kahalaga sa kanila? Na pag inobserbahan natin ang Book of Acts, ang mga apostol ay walang tigil sa templo at sa bahay-bahay. Ang sabi sa Acts chapter 5 verse number Acts chapter 5, puntahan lang ho natin. Acts chapter 5 verse number 42, kung tama ang alala ko. Yes, Acts chapter 5 verse 42. And daily in what? In the temple. Hindi lamang sa temple, and in every house. They cease not to teach and preach that Jesus is the Christ or Jesus Christ. Sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil ang mga apostol sa pagtuturo. So they devoted themselves in the apostles' doctrine. So napakahalaga ng tama at tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. At ito ang nag-push sa kanila, ito ang naghawak sa kanila, ang mga katotohanan patungkol kay Kristo, ang humawak sa mga mananampalataya na ito na sa kabila ng pag-uusig, sila'y nagpatuloy. Sa kabila ng merong banta, here now comes Saul. Narito na si Saul nang aaresto, pumapasok sa mga bahay-bahay, kinakaladkad ang mga Kristiyano, pinapakulong. Pero bakit hindi sila tumigil? Paano sila nanatili? Anong humahawak sa kanila? Ang humahawak sa kanila ay hindi plataporma ng isang politiko. Ang humahawak sa kanila ay hindi isang ideolohiya ng isang philosopher. Ang humahawak sa kanila ay ang mga katotohanan na ipinangaral o mga katotohanan patungkol kay Kristo na ipinangaral ng mga apostol. Mga kapatid, mga kaibigan, nais kong sabihin sa bawat isa sa atin, pag dumating ang mga problema, pag may bagyo sa buhay, ang magiging angkla natin ay hindi yung saya ng fellowship and purihin ng Diyos sa mga masasayang sandali. Pero ang maghahawak sa atin ay ang mga katotohanan ng Diyos. So ating idedika, ay ating i-devote yung ating sarili as these early Christians did. They continued steadfastly. Huwag nating iwasan ang mga pagtuturo ng salita ng Diyos. Ibigay natin ang ating mga sarili. Expose natin ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon. And again, salamat sa Diyos sa advance ng panahon at ng teknolohiya, bawat isa sa atin ay may mga Biblia. May printed Bibles, may Bible apps, iba-ibang versions, so on and so forth. At meron tayong mga sariling Biblia, hindi kagaya ng mga mananampalataya nung una. So muli, huwag nating kalimutan ang ating pribadong pagbibigay panahon sa salita ng Diyos, sa ating pagbabasa, pag-aaral, pagbubulay ng salita ng Panginoon. At lalong huwag nating pababayaan ang binigay ng Diyos na kaparaanan ng sama-samang pagtitipon upang maipangaral ang salita o matanggap natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse number 21. Ephesians chapter 4. Napagot pala sa Bible ko, nawala. Kulang ng isang page yung Bible ko. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Bakit ibinigay ng Panginoon? For the perfecting of the saints. Para ang mga mananampalataya ay lumago. So muli, huwag natin sabihin na, well, nagbabasa na ako ng Bible sa bahay, nag-aaral ako ng Bible sa bahay, sapat na yon. No! May binigay ang Diyos na mga tapat at mga lingkod na kung saan gagamitin niya para lumago tayo sa pananampalataya. Now, hindi rin naman pwedeng sabihin na, well, nakinig na ako ng preaching nung Sunday. Hindi na ako magbabasa ng Bible mula Lunes hanggang Sabado. No! Ang sabi ng salita ng Panginoon kay Joshua, sa Joshua 1 verse 8, This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein what? Day and night. There must be a consistent meditation ng salita ng Panginoon that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So sana makita niyo mga kapatid, hindi tayo mamimili lang ng isa sa dalawa. Na magbibigay ba ako ng panahon sa Bible sa pribadong araw ko mula Lunes hanggang Sabado, o makikinig ako ng pangangaral ng salita ng Diyos sa Lord's Day?
No, kailangan natin pareho. At ang mga naunang mananampalataya sa atin, they devoted themselves in the apostles' doctrine. And muli ho, as we have said kanina, merong definite article, they devoted themselves in the apostles' doctrine. The word apostle meaning sent one or messenger. Maraming mensahero nung time na yon, maraming tagapagturo, may mga rabbis nung panahon ng mga apostol. Pero may partikular na pagtuturo, ang mga pagtuturo ng mga apostol. At sapagkat ang kanilang tinuturo ay walang iba kung hindi patungkol kay Kristo. Ayun ang ating pangunahing kailangan. Maralalo nating makilala siya na ating sinasampalatayanan. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 17 verse 17, "Sanctify them by thy truth, thy word is truth." Isa sa pangunahing kaparaanan para banalin ng Panginoon ang mga mananampalataya ay sa pamagitan ng kanyang salita. O how we need lalo na ma-expose ang ating mga sarili sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa Acts chapter 20 verse 32, nung panahon na nagpapaalam na si Apostol Pablo, siya'y pabalik na sa Jerusalem at alam niya na hindi na siya makakapag-missionary journey ulit. Doon na siya matatapos pag umuwi siya sa Jerusalem. At ayaw niya nang pumunta sa Ephesus. So nung dumating sila sa Miletus, pinatawag na lang niya yung mga elders sa church at Ephesus para sila ay makausap niya for the last time. At pagkatapos sabihin ni Apostol Pablo ang maraming mga bagay, ang sabi niya sa verse 32, ito yung farewell speech niya sa kanila. "And now, brethren, I commend you to God and to what? To the word of His grace, which is able to build you up." Itinatagubilin ko kayo sa Diyos, ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa at magpapatuloy na paggawa sa inyo. Itinatagubilin ko kayo mga kapatid sa salita ng Diyos which is able to build you up. Mga kapatid, kung gusto natin magpatuloy sa ating paglago bilang mga mananampalataya at gamitin ng Diyos ito upang tayo magpatuloy sa pananampalataya sa Ebanghelyo, isa sa mga kailangan nating huwag pabayaan ay ang salita ng Diyos. So let me ask the question, una pangkalahatan, kamusta ang ating panahon sa salita ng Panginoon? At dahil Father's Day ngayon, mga ama ng tahanan, kamusta ang ating panahon sa salita ng Diyos? Tayo na dapat nangunguna sa ating mga asawa. Tayo na dapat nagtuturo at nangunguna sa ating mga anak patungkol sa Panginoon. Kamusta ang ating panahon sa salita ng Diyos? Well, hindi lamang the apostles' doctrine, but also, ang sabi sa Acts chapter 2 verse 42, "And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in the fellowship." May definite article. May particular na fellowship. That word fellowship from the Greek word koinonia, ang ibig sabihin ay partnership, participation, communion. It means to share with someone or in something. Merong pag-share, merong pakikiisa, merong pakikisalamuha, may pakikipag-partnership. And as we have said kanina, ang mga mananampalataya noon sa Acts chapter 2, nahandun talaga yung partnership nila sa verse number 44. "And all that believed were together and had all things common and sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need." Talagang ganung katindi na lamang yung kanilang pagkakaisa na nung makita nila na may mga nangangailangan, sukat na ibenta ng iba yung kanilang mga ari-arian para ma-supply yung mga pangangailangan ng iba. So yes, this fellowship could mean sharing even in material things. Pero ang tanong ay, paano nila nagawa yon? Anong nagdulot para sukat na ibenta itong mga ari-arian ng iba para i-share dito sa mga maaaring di nila
Well, so of course, pag ititrace nila hanggang sa bandang dulo, makikita na lang sila yung magkakamag-anak dahil galing sila sa iisang lahi. Pero maaaring hindi nila kakilala, galing sa ibang bansa. Pero nagawa nilang ibenta ang kanilang mga ari-arian para tustusan ang pangangailangan ng isa't isa. Well, we have a clue sa Acts chapter 4 verse 32. Ang sabi diyan, and the multitude, Acts chapter 4 verse 32, and the multitude of them that believed were what? And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. One heart and one soul. Nandun ang kanilang matinding pagkakaisa. Nandun ang kanilang matinding communion, fellowship sa isa't isa. At ano nangyari? Neither said any of them that thought of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Again, hindi na inaring ito, sa akin lang to. No. Ito'y ginamit nila para sa pangangailangan ng iba. Meron silang malalim na pagkakaisa. Ang kanilang puso at mga kaluluwa ay magkakapisan at nakatali sa isa't isa. At muli ang nagtatali sa kanila ay hindi yung politiko na kanilang sinusuportahan. Ang nagtatali sa kanila hindi yung basketball team na kanilang paborito. Ang nagtatali sa kanila ay hindi yung lengguwahe nila o kulay ng balat. Ang nagtatali sa kanila ay hindi yung kursong natapos nila. Ang nagtatali sa kanila ay ang katotohanan ng bawat isa sa kanila ay na kay Kristo. Ang ebanghelyo ang nagtatali sa kanila. That is the fellowship. San man sila galing, anuman ang kanilang lengguwahe, sila ngayon ay nabubuklod. At mga kapatid, ganun kaganda ang church. Magkakaiba tayo ng pinanggalingan. Merong native na taga Bulacan, merong galing sa mga iba't ibang probinsya, iba't ibang dialekto ang represented dito sa ating iglesia. But what ties us together? Hindi yung name na Baptist ang nagtatali sa atin pangunahin ay walang iba kundi ang pananampalataya natin kay Kristo. That is our communion. That's what is in the very foundation, the common among all of us. Tayo ay na kay Kristo. Tayo ay mananampalataya ng Ebanghelyo. At isa sa hindi maiiwasan na implikasyon ng ating kaligtasan kay Kristo ay tayo ay inilahok ng Diyos sa sinumang naligtas. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 12, tayo ay inilagay sa isang katawan. Kung ikaw ay mananampalataya, whether you like it or not, malaking question if you don't like it, pero narito ang katotohanan, bahagi tayo ng katawan ni Kristo. At dahil bahagi tayo ng katawan ni Kristo, ang sabi sa Hebrews chapter 10 verse 24, and let us consider one another to provoke one another unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Nandun yung pagbibigay natin ng atensyon sa isa't isa. Nandun yung pagpo-provoke or pag-encourage natin sa isa't isa. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano hindi madali. Yes? Marami tayong masasagupa ng mga problema, sitwasyon na parang parang ayaw mo nang i-apply ang salita ng Diyos, parang mas madaling gawin na lang yung sarili mong kaparaanan, parang mas madali na sumunod na lang sa paraan ng mundo. Pero salamat sa Diyos sa mga pagkakataon na nasa church ka at meron kang pagkukwentuhan ng iyong pinagdadaanan at merong kapatiran na magpapayo sa iyo, kapatid, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Napakaganda na meron tayong mga kapatiran na ipoprovoke tayo to love and to good works. Kailangan natin. We need the fellowship. Yes, maaaring pag-uwi natin sa ating mga tahanan or sa mga komunidad kung saan tayo nilagay ng Diyos, maaaring meron kang kabarkada sa eskwelahan, maaaring meron kang kapitbahay na kadikit mo, maaaring meron kang pinsan na talagang close na close sa'yo, meron kang best friend, pero iba yung mga kapwa mananampalataya at will provoke us to love and to good works. And oh, how we need it.
Sabi nga nung writer ng Hebrews, exhorting one another, and so much the more, lalo na as we see the day approaching. Ang pagbabalik ng ating Panginoon ay mas malapit na ngayon kaysa noon. At kailangan natin lalong i-encourage ang isa't isa. Kapatid, patuloy ka lang. Kapatid, hindi madali, pero tuloy ka lang. Mahirap, mabigat, very challenging. Pero nawa ay magpatuloy tayo sa fellowship ng isa't isa at patuloy na i-encourage ang isa't isa sa anumang sitwasyon na ating kinalalagyan. So anong punto? God has given us this means of grace. Ano itong means of grace na ito? The fellowship of the brethren. Kung hindi nyo pa ho nasubukan na talagang makipag-fellowship, baka mamaya ho, ang tingin nyo sa church ay kagaya nung kinagisan nating reliyon. Pasok ka, o mag-go through the ritual, and then pagkatapos, uwi. I would like to encourage you to try to really join and spend time. Mapakinggan mo kung paano, at bilang pastor yun ng isa sa mga kagalaran ko, pakinggan ng mga mananampalataya. Yes, marami ho, hindi marami. Lahat tayo ay may kanya-kanyang sitwasyon. May kanya-kanyang struggles, but as a pastor, when I listen sa mga kapatiran kung paano nila pinoproseso, kung paano nila hinahandle, and they go to the Word of God, sa kabila ng hirap, sa kabila ng hamon, or pakikinggan ko ang isang kapatiran, hindi siya pastor, pero sasabihin niya, Brad, sabi sa Bible, ganito daw eh. Maaring hindi akong umingiti panlabas, pero nakangiti ang puso ko, salamat sa Diyos. Na ginagawa, hindi lamang ang pastor na nag-encourage sa lahat, kundi ang isa't isa. Provoking one another to love and to good works. So salamat sa Diyos sa means of grace na ito upang tayo ay magpatuloy sa pananampalataya. Well, pangatlo, hindi lamang the apostles' doctrine, hindi lamang ang ating fellowship or the fellowship. Pangatlo, the breaking of bread. Again, may definite article. And they continue steadfastly in the apostles' doctrine, the fellowship, and in the breaking of bread. What sets this apart? Merong, as we have said, merong mga nagtuturo nung panahon ng mga apostol, pero iba yung doctrines of the apostles. It's about Christ. Merong mga iba't ibang samahan noon, pero iba itong the fellowship. This fellowship is built on Christ. At maraming mga feast ang mga Hudyo, at meron silang feast na ginagamitan din ng bread. The feast of the unleavened bread. Pero itong breaking of bread na ito is kakaiba kaysa doon. This is the breaking of bread. Something very specific. And this is none other than the Lord's Supper. Gaya na pag-aralan natin a few weeks ago, na sa atin bilang mga mananampalataya ay inutos ng Diyos na gawin natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Ang primary purpose ng Lord's Supper, hindi ito isang ritual na pag kinain mo yung tinapay, ininom mo yung juice, nag-level up ka na agad sa spirituality. Alala ko, may kausap akong kapatiran, ang sabi niya sa akin, pag sumubo ka ng ostya, pakiramdam mo agad, para ka nang may pakpak at may halo. No! Ang pangunahing gawain ng Lord's Supper is to help us to remember. Ang sabi sa 1 Corinthians 11 verse 24, ang sabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, when He had given thanks, He brake it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do," in what? In remembrance of me. Kahit kainin mo pa yung buong tinapay at 1 litro pa nung katas ng ubas ang iyong inumin, kung hindi mo inaalala si Kristo, walang pakinabang.
Sabi ko nga ho sa inyo, kahit i-research pa natin kung paano nila ginagawa, kung paano ginagawa ng mga Hudyo yung unleavened bread, kung ano mismo yung ingredient na ginagamit nila, at talagang magpasadya pa tayo ng ubas na kagaya ng ubas sa Jerusalem, at katasin natin, at yun ang gamitin natin para sa ating Lord's Supper. Kung hindi mo inaalala si Kristo, gaano man katumpak yung mga elemento, kung hindi mo inaalala si Kristo, you're not doing the Lord's Supper. The main purpose of the Lord's Supper is to remember Christ. So verse 25, in the same manner also, he took the cup when he had supped, saying, this cup is in the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Ang pangunahing paalala sa atin patungkol kay Kristo hindi mga larawan. Ang pangunahing paalala sa atin patungkol kay Kristo ay ang tinapay at ang katas ng ubas. This is the Lord's Supper. This is the breaking of bread, na ang pangunahing punteriya ay agawin ang ating mga mata at ibaling kay Kristo. Ibaling ang ating mga mata mula sa ating sarili at itingin kay Jesus. Ibaling ang ating mga mata mula sa ating mga problema at tumingin kay Jesus. So maaaring narito ka ngayon. Nahilang ho, no? Kanina pa. Maaaring narito ka ngayon bilang mananampalataya at bumunta ka sa bahay-sambahan at marami kang daladalang problema. Sinong wala? Maaaring iba't ibang kalagayan. Maaaring may problema ka sa kalusugan, may problema ka sa pamilya, may problema ka sa pera. Pero hopefully, sa kabila ng dami ng problema, pagdating ng Lord's Supper mamaya, titingin tayo kay Kristo. Napakaganda ng Lord's Supper. Maaaring meron kayong away mag-asawa bago ka pumunta sa church, but when you hold that bread and drink that cup, you look to Christ. Napakaganda at napakasarap. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1? Hebrews 12 verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So dapat tayo tumakbo ng takbuhing Kristiyano. Ibuhay ang buhay Kristiyano na may pagtsatsaga. Paano natin gagawin yun? O anong ginagawa natin habang tumatakbo? Looking unto Jesus. At isa ang Lord's Supper sa napakatamis na biyaya ng Diyos o kaparaan ng biyaya sa atin ng Diyos upang sa kabisihan natin mula Lunes hanggang Sabado, busy ka sa school, busy ka sa bahay, busy ka sa negosyo, ang dami mong inaalala, pero that Lord's Day, you hold that bread and that cup of juice and we will look to Christ. Looking unto Jesus. Maaaring ikaw ay dumadaan sa matinding tukso, matinding pagsubok. Natutukso ka na ano pa bang silbi ng Kristyanismo, ano pa bang silbi ng pananatili sa pananampalataya, and now you will be reminded of Christ. Sabi ko nga sa mga young people kahapon, natutukso ka nang sagutin yung OPA. Half Korean, half Bicolanja. Pero hindi siya mananampalataya. Has darating ka sa Lord's Day and you will remember Christ. Napakalaking biyaya, napakalaking tulong na ipapaalala sa atin ng kanyang pagdurusa sa krus. Ipapaalala sa atin ang matinding bayad na kanyang ibinigay para sa ating kaligtasan. So narito ang punto, the Lord's Supper ought to be a constant reminder for us na si Kristo ay namatay upang tayo ay tubusin at tayo ay hindi na mabubuhay para sa ating mga sarili kung hindi para sa Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 6:20, for ye are bought with a price. Binili tayo ng may halaga. Ganong kalaking halaga? Dugo at buhay mismo ng ating Panginoong Hesukristo.
At ano ngayon ang dapat natin gawin? Therefore what? Glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ito ang pinapaalala sa atin. Ito yung biyaya ng Lord's Supper. So sana wag natin itong tingnan bilang isang ritual na pag ginawa natin ay matik na kumikinang ka na agad sa kabanalan. O hindi, ito ay isang daluyan ng biyaya ng Panginoon. As we do it, it helps us na mag-focus sa ating Panginoong Hesukristo. Ipaalala sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. And lastly, sa verse number 42, dito tayo matatapos, the prayers. Ang mga panalangin. Isa sa mga daluyan ng biyaya ng Diyos sa atin upang tayo magpatuloy sa pananampalataya ay ang mga panalangin, the prayers, particularly a definite kind of prayers. Meron muli itong definite article. Mga kapatid, hindi lamang ang mga Kristiyano ang nagpe-pray, yes? Ang mga Hudyo ay nagpe-pray din. Ang mga Muslim ay nagpe-pray din. Ang mga Hindu at Buddhist ay nagpe-pray din. Pero itong particular na ito is the prayers. It sets it apart. Ano ang pagkakaiba ng Kristiyanong pananalangin kaysa sa iba? Lalo na sa mga Hudyo. Sila ngayon ay nananalangin na may kumpiyansa. At ang kumpiyansa nila ay hindi sa kanilang sarili, kundi ang kumpiyansa nila ay dahil may namamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kung hindi si Kristo Jesus. We have a great high priest. That's why we pray in Jesus' name. Muli, hindi ito anting-anting, hindi ito magic word na ikinakabit natin sa ating panalangin para tugunin tayo ng Panginoon. But when we pray in Jesus' name, we confess that we believe that Jesus is the mediator. We believe na nanampalataya tayo na siyang tagapagligtas at ang tanging paraan lamang para ang ating panalangin ay maging katanggap-tanggap sa Ama ay sa pamamagitan ni Kristo. Ang sabi nga ni Jesus sa John 14 verse 13, and whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. That's why we pray in Jesus' name. Ang pananalangin Kristiyano sa pangalan ni Jesus ay kinikilala ang katotohanan siya lamang ang tagapamagitan. Sa Hebrews chapter 4 verse number 14. Hebrews 4 verse 14. Ang sabi ng writer ng Hebrews, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Huwag tayong bumitaw. Magpatuloy tayo. Meron tayong great high priest. May namamagitan sa atin sa Diyos. Verse 15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Gusto mo i-translate ko? Alam niya ang pinagdadaanan mo. Alam niya ang sitwasyon. Verse number 16, anong hamon? Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Pwede tayo ngayong lumapit sa trono ng Diyos. Pwede tayo ngayong lumapit sa hari. Para makuha niyo yung picture, para kang pupunta sa munisipyo at kakatok ka sa office ng mayor. Meron kang kailangan, papasok ka sa office ng mayor at sasabihin mo sa mayor yung kailangan mo. At ngayon tayo bilang mga Kristiyano, meron tayong hari. Walang iba kundi ang Panginoon. And we have that boldness to come to the throne. Na hindi tayo pupugutan ng ulo ng anghel. Dahil hindi tayo karapat-dapat. Mga kapatid, ito ang katotohanan. At our most spiritual, in our best time as a Christian,
Di ba yung yung araw na tingin mo pinaka-spiritual ka, yung the best talaga, yung nagawa mo ng maayos yung Bible reading mo, nakapag-pray ka ng maayos, at galing ka pa sa church, at ang ganda ng fellowship, at talagang tingin mo yun yung kung lang na lang lumutang ka. That's the best Christian day na meron ka. Hindi ka pa rin karapat-dapat lumapit sa Diyos. Hindi pa rin tayo karapat-dapat lumapit sa Diyos. Ang tanging paraan lang ang makakalapit tayo sa Diyos ay si Kristo. And now, at the same time, at your worst day as a Christian, napabayaan mo yung Bible. Masyado kang busy. Nalik ka ng gising. Hindi ka na nakapagbasa ng Bible. Hindi ka na nakapag-pray. Talagang ratatatat ka na sa buong araw mo. Busy. Ang daming gagawin. Nakabundok ang labahin. Ito na ang deadline. At daming projects. Tapos habang naglalakad ka, naapakan mo yung pusa, nakalmot ka pa kung ano pa yung lumabas sa bibig mo. Nakita mo pa yung may utang sa'yo na hindi nagbabayad at kung ano-ano na ang lumabas sa isip mo. It's the worst day. Guess what? Pwede pa rin tayong lumapit sa trono sa pamamagitan ni Kristo. Na makakahingi tayo ng tawad sa Diyos. Na alam natin na siya ay magpapatawad sa atin. Muli, hindi dahil sa tindi ng luha natin, hindi dahil sa drama natin, kundi dahil may namatay sa krus para sa kapatawaran ng mga kasalanan natin. Do you see the beauty of Christian prayer? Pero madalas pinababayaan natin. At dito nagpatuloy ang mga nananampalataya. They devoted themselves in the prayers. Oh mga kapatid, kailangan nating i-devote ang ating sarili sa pananalangin na ito. Let us employ this God-given means of grace upang tayo magpatuloy na tumatakbo sa takbuhing Kristiyano, sa buhay Kristiyano, para tayo magpatuloy sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ating i-devote ang ating mga sarili sa apostles' teaching or doctrine. I-devote natin ang ating mga sarili sa fellowship ng mga mananampalataya. I-devote natin ang ating sarili sa pag-obserba ng Lord's Supper. I-devote natin ang ating sarili sa patuloy na pananalangin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And muli, it's Father's Day. Kung merong dapat nangunguna sa apat na ito, ay dapat tayong mga ama ng tahanan. Kung meron dapat nangunguna sa pamilya, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, na binubuksan ng salita ng Diyos, na tinuturuan ng mga bata patungkol sa Panginoon, na dinadala ang pamilya sa lugar na kung saan matapat na pinapangaral ang salita ng Diyos, ang dapat nangunguna dyan ay ang ama ng tahanan. Kung meron dapat nangunguna upang ilahok ang sarili niya at ang kanyang pamilya sa Christian fellowship na kung saan may encourage ang isa't isa, mapapaalalahanan, matutulak sa pagmamahal at sa paggawa ng mabuti. Kung merong nangunguna dyan ay walang iba kundi ang ama ng tahanan. Now, bago ko ituloy, kung naririto ka at sinasabi mo, Brother Paul, hindi pa ako ama ng tahanan. In fact, wala pa akong asawa. Guess what? Kung ikaw ay normal sa biyaya ng Diyos, one of these days magkakaasawa ka at magiging ama ka ng tahanan. Kailan mo sisimulan? Kung meron nangunguna dapat pagdating sa Lord's Supper at nagiging halimbawa sa kanyang mga anak na hindi binabaliwala ang pag-obserba ng banal na hapunan na ito ay ang ama ng tahanan. O kung meron dapat nangunguna sa pananalangin, lalo na sa loob ng tahanan, pinangungunahan ng kanyang asawa, pinangungunahan ng kanyang mga anak sa pananalangin sa Panginoon,
Walang iba kundi tayong mga ama ng tahanan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 4, "And ye, fathers, provoke not your children to wrath." Huwag natin itulak ang mga bata sa galit. That is, huwag natin sila itulak na magalit sa atin in a way na nine-neglect natin ang ating responsibilidad sa kanila. And again, ang responsibilidad ng ama ng tahanan ay hindi lamang magbigay ng pagkain o pambaon sa bata. Ano ang ating responsibilidad? Ang sabi, "But bring them up in the nurture and admonition of the Lord." Napakalaking tungkulin natin bilang mga ama ng tahanan. Ladies, encourage nyo at ipag-pray ang inyong mga asawang lalaki. Young ladies, listen, young ladies, pray and look for a man who will be willing to lead you and your family in the future to nurture them in the admonition of the Lord. O nawa, huwag nyo hanapin yung cute lang. Hanapin nyo yung binata na nananalangin sa Diyos. Na given sa teachings ng apostles. Na given sa fellowship ng church. Na espesyal sa kanya ang Lord's Supper. And young men, mga kabataang lalaki, please be such a man. Yun ang kailangan. At yun ang kalooban ng Diyos sa mga hinaharap kung kayo ay mangunguna ng asawa at tahanan. Muli ho, bilang isang iglesia, sa biyaya ng Panginoon, hindi perpekto ang ating church, no? Pero sa biyaya ng Panginoon, sinisikap natin gawin ito. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Sinisikap natin gawin na magkaroon ng maayos, matamis, at makadiyos na fellowship. Sa biyaya ng Diyos, patuloy tayo, nag-i-improve. Ginawa na nating weekly ang ating Lord's Supper. Nawa, patuloy tayo maging masipag sa ating pananalangin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ang maghahawak sa atin at gagamitin ng Diyos para maggabayan tayo at patuloy na maging supply ng biyaya ng Diyos para magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa paalala ng iyong salita. At nawa, O Diyos, bilang mga individual na Kristiyano, tulungan mo kami, Panginoon, na mai-apply sa aming mga sarili mga katotohanan ito. Nawa, O Diyos, bilang mga ama ng tahanan, na binigyan mo, O Diyos, ng asawa at mga anak na kailangang pangunahan. O nawa, O Diyos, masumpungan mo kami na nangunguna sa mga mahalagang bagay na ito sa aming pamilya. At Lord, bilang isang iglesia, tulungan mo nawa kami na magpatuloy sa mga bagay na ito, sa mga katuruan, katotohanan ng iyong salita, lalo na patungkol sa aming Panginoong Hesus. Sa fellowship, Panginoon, sa pananalangin, sa lahat at pag-oobserba ng banal na hapunan. O nawa, O Diyos, magawa namin itong patuloy na nagbibigay luwalhati sa iyo. Magawa namin ito, Panginoon, na may katapatan. At patuloy mo itong gamitin, O Diyos, upang daluyan ng iyong biyaya sa iyong mga mananampalataya upang kami ay patuloy na maglumakad ng may katapatan, takbuhin ng takbuhing pananampalataya na nakakalugod sa iyo. Ama, salamat po sa mga katotohanan ito. Patuloy mo nawa itong gamitin at magkaroon, Panginoon, ng epekto sa aming mga buhay. Huwag mo kami hayaan maging tagapakinig namang, kundi maging tagagawa ng iyong mga salita. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.